Hello? Hello po, magandang gabi. Hi, magandang gabi, magandang umaga. Magandang umaga pala. What is your name? Jane po. Ha? Jane. Jane. J-A... Jane. Jane. Walang H? Wala po. Nick pa lang, screen name ko lang po. Ilan taon? 33 lang po ngayon. Wait lang ha. Wait lang. Nakaka-33 mo lang ngayon? Opo. Naputol yung ano natin. At nasan ka ngayong gabi? Nasa taga Cebu po ako. Cebu. Yung aso nyo, bakit bakit, di ba maingay? Sinasaktan ba yung aso? May tao po siguro sa labas. Kasi naawa ko pag sinasaktan yung aso. Hindi po. Ay, hindi. Maging mabait sa aso, ha? Mabait naman po kami sa aso. Sige. Si Jane ng Cebu ay 33 years old. Anong ginagawa sa buhay ni Jane? Housewife lang po. Ha? Housewife, nasa bahay, nag-aalaga ng anak. Huwag mo nilalang lang ang pagiging housewife. Ano ka ba? Ang hirap kaya niya, no? Ilan na anak mo? Isa lang po. Isa lang. 7 years old. Okay. Asan si Mister? Nasa abroad din po. Anong bansa? Saudi din. Saudi din. Mm-mm. Anak ng pusa. Kailan pa siya naandun? 2023 po. 2023. Pero nakauwi siya noong October po. So nakakaisang uwi pa lang siya. Oo, tapos plano na naman niya first country po sa Europe. Okay. Yan na ba pinagpaalam niya sa'yo o hinihiyaan mo na lang siya magdesisyon? Plano na po niya yun. Okay. Okay. Sige. Ba't tayo magkausap ngayon? Magpapa-advise din. Kwentuhan mo ako, ma'am. Game. Noong 2025, last year, 2024 po, okay po yung communication namin. Tapos, palaging tumatawag 3 times a day. Tapos po, pagdating ng 2025, Hello? naging cold siya. Hello po. Parang kaparehas mo yung kwento ng unang caller. Narinig mo? Kaya nga po sabi ko, same na same po kami. Sige, tuloy mo yung kwento mo, ma'am. Noong 2025 po, hindi ko alam na nagloloko na pala siya. Noong whole 2025 po yun. Hindi ko po nahalata, o wala po akong idea na nagloko siya kasi consistent naman po yung tawag niya, yung mga chat namin, video calls. Tapos po, nung pag-uwi niya dito ng October, nagtaka po ako kasi minsan kasi sa WhatsApp kami nag-uusap. Tapos, hiniram ko yung phone niya. Sabi ko, bakit wala kang WhatsApp? Tapos, nag-download po ako na hindi niya alam. Nako talaga naman. Napakagaling. O tapos? Nag-download po ako na hindi niya alam. Tapos, pagka-download ko po ng WhatsApp,
nag-pop up agad yung message ng babae. Kumbaga, baka inan-install lang niya nung pag-uwi niya. Parang ganon, ano? Ganun na nga po. Oo. Kumbaga, buhay yung account, inan-install lang niya. Opo. Okay. Tapos, nung pagka-pop up ng message sa babae, hindi ko nabasa lang buo kasi nanginginig ako eh. Pero yung nabasa ko lang dun sa pinakataas po ng message is, babe, sabihan mo ako kapag nakarating ka na, nailagay ko na lahat yung mga gamit sa luggage mo. Sabi nung nag-PM. Yes po, yung babae. Ngayon, Ngayon po, kasi nandun yung pamilya niya eh. Ayokong masira yung moment that time na Okay. mag-skandalo ako. Pero hindi naman po talaga ako nag-skandalo. Binigay ko lang yung phone, pinakita ko sa kanya na pinakita ko yung message ng babae. Tapos dinilit niya. So, wala na, kinakabahan na ako, nanginginig na ako. Pero hindi ko pinapakita sa mga in-laws ko kasi ayoko masira ngayong moment. Kasi kakarating niya lang. Matanda na rin yung mga magulang niya. Ayoko magbigay ng okay. Tapos pumasok po ako ng kwarto. Umiyak po ako, sinundan niya ako. Sabi niya, wala lang daw yun. Kaibigan lang daw. Sabi ko, may kaibigan mo nagtatawagan ng babe? Sabagay, no? Parang bad trip yun. Makita mo kami ni Luis, yung ka-gym ko, no? Nagtatawag na kami ng babe, parang hindi okay. Wala naman talaga mo, di ba? Tsaka parang inappropriate yun pag may asawa ka na, no? Yes po. Tapos po, nung whole month po na nandito siya sa Pilipinas, hindi po kami okay. Okay. Kasi iyak ka. At as in, umiiyak ko ng kakagising ko lang iyak. Tapos So hindi niya paniliwanag sa'yo yan? Hindi po talaga mahilig mag-explain. Ang tanging pinaliwanag niya sa'yo ay wala lang yon, parang ganon. Parang hindi fair yun. Opo, pero wala na. Iba na po yung kutob ko nun. Tapos sinerch ko po yung babae sa Facebook. Nakita ko po. Kasi naglalaro po ng basketball yung partner ko dun sa Saudi. abroad. Yes po. Tapos nakita ko yung babae. Same sila ng jersey. Nako. Panibagong iyak na naman. Pinaliwanag niya sa'yo yun? Bakit Hindi sila nga po. Yun nga po yung pinaka main problem ko kasi hindi po talaga siya nagpaliwanag. Hindi nga po nag-sorry. Okay. Tapos sinerch ko yung babae sa Facebook. Same sila ng jersey, then may couple ring sila. Yun, dinessage ko yung babae. Okay. Sumagot naman siya, ang kapal naman ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo para pagbintangan daw siya. Na other girl daw ng partner ko. Ganon? Sabi niya nga po, papadalhan niya rin ako ng abogado dito kapag hindi ako tumigil sa pag-chat sa kanya. Matapang pa, no? Pero kung talagang may ebidensya ka naman, di ba? Kasi nakita mo no? Tsaka, marami po ako ebidensya. Tsaka bakit siya mag-iimpake ng damit ng mister mo kung magtropa lang sila? Kaya nga po. Bakit? Kasi diba? Feeling ko po kasi yung ibang mga dalang kasalubong ng partner ko, siya yung bumili. Kasi maganda yung trabaho niya dun eh. Yung babae? Makisweldo niya. Opo. Anong trabaho ng babae dun? Nurse po. Okay. Okay. Tapos,
Yun na, lumuluhod na yung mga acting na luhod-luhod na yan. Sino? Yung partner ko po, Ay, hindi kayo kasal, di ba? hindi po. Yun ang pagkakaiba mo sa unang caller. O tapos, Lumuhod siya sa harap ko kasi nga gusto niya hindi daw kami maghiwalay. Sabi niya pa na hindi na daw siya babalik ko. Kaya mo? Tapos sinabi niya, ano gagawin ko dito? Anong kakainin natin? Sabi niya. Tapos yun, sa whole month po na nandito siya, hindi po talaga kami okay. Tapos kapag nagla-live po siya sa Facebook, kapag lumalapit po ako sa kanya, kinukuha niya po yung cellphone tapos maglalakad siya palayo. Nagla-live sa Facebook? Yes po. Ba't siya nagla-live? Ano meron? Hindi kasi nag-video call kasi kami dito. Tapos nagla-live siya para lang makita. Okay. Tapos kinukuha niya yung cellphone. Hindi. Tapos naglalakad siya palayo. Parang ayaw niya makita ko sa live Tapos yun, wala talaga ako sa mood. Hindi ko alam kung gagawin ko kasi ayun po, parang napraning po ako ba? Kahit naman sino eh. So okay, ang bottom line nito, nahuli mo siya, kinonfront mo yung babae nag-deny, yung mister mo umamin. Tama? Hindi po talaga umamin yung partner ko. Eh anong hinihingi niya ng tawag kung di siya umamin? Hindi, nanghingi siya ng tawad kasi hindi daw yung totoo. Eh, bakit siya ipinag-impake ng ibang babae? Po? Eh, sino yung babae nag-impake ng damit para sa kanya? Yun nga po yung nag-chat sa kanya. Kaya nga, ano paliwanag niya doon? Wala po. Sabi niya, wala lang yan. Kaibigan ko lang yan. Tapos ayoko kasi maniwala. Iyak na ako ng iyak. Tapos lumuhod siya sa harap ko. Kaibigan lang daw. Kaibigan lang daw po. Okay. Tapos yun na, bumalik siya ng Saudi nang hindi kami okay. Okay. Tapos pagbalik niya ng Saudi, mga 3 days hindi siya kumontak. Tapos po, mga ilang months, nag-message yung babae sa sister-in-law ko. Yung kapatid ng jowa mo? Opo. Okay. Sabi niya na magpakilala siya na siya yung girlfriend ng partner ko. Ay di inamin din. Inamin ng babae pero yung partner ko hindi talaga umamin. Okay. Yan ba, nakompronta mo na yung partner mo tungkol dyan? Nasabi ko na po. Pero mga ilang buwan din, iniwan niya rin yung babae. Okay. Kasi nga daw, mas pinili niya daw kami. Ako po. Tapos, Kailan to nangyari? 2025? Ngayong 2025 po. Last year, kasi January lang ngayon eh. Oo, opo. Okay. Tapos iniwan niya po yung babae, nagdadrama yung babae na yun nga daw, nasaktan daw siya, binigay niya daw lahat. Pero yung sa sister-in-law ko yung nagsabi. Yung babae nagdadrama sa sister-in-law mo? Ang tanong, paano nagkaroon ng contact yung babae sa sister-in-law mo? Yun nga po kasi medyo may pagkakapalan din na mukha yung babae. Sinisearch na talaga kung sino yung mama, sino yung kapatid, kung sino yung pamangkin. Tapos, inad friend niya po yun. Tapos nung
yun na nga po yung pagka pagkaiwan ng partner ko sa babae, nagpalayo siya, lumipat siya ng ibang accommodation. Ito na naman, may bago na naman. Hindi na naman na-contact, nanghingi ng space. Natapos na yung unang babae, may bagong ibang babae na naman. Hindi ko po sure kung may ibang babae kasi cold na po siya, hindi na po siya palaging kumukontak. Sabi niya, aminado naman ako, Papa Jack, na bungangera talaga ako kasi nga dun yung sa cheating issue po, parang napraning na kasi ako kakaisip kung anong ginagawa. Hindi talaga maganda yung bungangera, pero hindi naman din dahilan yan para lokohin ka. Opo. Although, marami nang nangyaring ganyan, no? Yung titigil lang yung bunganga pag naloko. Opo, pero hindi naman po bungangera na bastos po. Bungangera pa rin yan. Bungangera. Kahit pa ang sinasabi mo ay God bless you, pero kung bungangera ka, pareho lang magbubunganga. Ano ka ba? Wala po. Tapos paglipat niya sa bagong accommodation niya, nag-iiyak-iyak na naman ako kasi nga hindi na palaga yung utak ko kung sinong kasama, anong ginagawa. Tapos po, nung last po naming away, kasi palagi po siya natawag po siya sa akin pagdating niya sa trabaho. Tapos, sabi niya, tatawag daw siya mamaya-maya. Kasi maglalaro siya ng basketball. Okay. Pagbalik niya, galing naglaro ng basketball, hindi siya tumawag. Okay. Sabi niya mag-iinom daw muna siya. Yan. Tapos nagalit, ewan ko anong mga pinag-chat ko na yun kasi nagalit ako kasi minsan lang kami mag-usap tapos ganun pa, giinom lang daw siya. Tapos running na naman ako. Nagpa-load ako ng 100 number ko tapos tinawagan ko yung number niya. Tapos pagtawag ko sa number niya, Papa Jackson, babae po yung nakasagot. Sabi niya, sino to? Tapos pinatay. Tapos tumawag ulit ako. Siya na yung nakasagot. Tapos that time, Papa Jackson, kasi yung cover photo namin, kaming tatlo ng anak ko eh. Tapos in a relationship kami. Okay. Tapos nung that time, niremove niya yun, pinalitan niya yung cover photo niya ng siya lang, tapos niremove niya rin yung in a relationship. Sabi ko, bakit? Kailangan bang dumating sa point na gano'n na i-remove mo lahat? Tapos ng Papa Jackson, 7 days, mga 2 weeks po siya hindi na-contact. Until na-called pa rin siya, nanghingi siya ng space. So, hindi ko alam kung bakit. Hindi mo alam kung bakit? Wala kang idea kung bakit? Opo. Hindi, wala po talaga akong idea. Kasi kung sa hindi mo bunga alam. ko lang Halimbawa, ganito. Niremove yung picture ng mga anak mo. Solo picture na lang siya. Tinanggal yung in a relationship. Humingi ng space. Pag dugtong-dugtongin mo yon, hindi mo alam kung bakit? Yun na nga po kasi may babae rin po kasi nakasagot. Hindi, tinatanong kita. Hindi mo alam kung bakit. Kung ganon. Wala po akong idea.
Wala kang idea? Opo. Hindi mo kayang ibigay sa sarili mo yung tamang paliwanag? O ayaw mo maniwala kasi masakit paniwalaan yung totoo? Parang gano'n na po. Hmm. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Yun nga po kasi pagod na rin ako. Hmm. Tapos hindi naman dahilan yung away namin para manghingi siya ng space 2 weeks. Hindi natitiis niya hindi kami Hindi na kausapin. hindi na 'to tungkol sa away ninyo, may babae 'yan. Hindi, walang kinalaman yung away niyo dito, may ibang babae 'yan. The same Oo. girl na nakita mo na nag-PM sa kanya na nag-impake ng damit niya, the same girl na nag-PM sa ate niya, the same girl na kapareho niya ng damit doon sa basketball game na meron siya, the same girl na nakasagot ng telepono. Hindi, iba po yung iba po yung yung Let's babaeng nakasagot. O di it makes it worse kasi panibagong babae na naman. Yun nga po, sabi nga po ng mama ko na umuwi na lang daw ako sa amin. Saan yung sa inyo, ma'am? Because you are now in Cebu. Saan yung sa inyo? Sa Bulacau po. Saan yun? Bandang Talisay po. Bandang? Talisay po. That's 2 hours away, di ba? Hindi po, malapit lang. Malapit lang. So alam na ng magulang mo to, tama? Alam na po nila, ayaw na nga po nila ako pabalikin dito. Anong tanong mo sa akin, Jane? Yun nga po, Papa Jackson. Kasi hindi ko na rin po kasi kaya yung bigat palagi na lang. Palagi na lang mabigat. Parang nawawala na rin po ako ng pag-asa Okay. na ma-okay yung relasyon namin. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Yun nga po. Kung kasi minsan kasi papasyak humingi siya ng tawad tapos kapag humingi siya ng tawad, Hindi pinapatawad po ko yan. naman. Hindi po yan. Yung tanong mo po, ano po ang tanong mo sa akin, ma'am? Yun po. Ano bang ibig sabihin ng space na hinihingi niya? Kasi hindi ko maintindihan. Well, hindi ko alam kung anong kahulugan nun, ano. Pero given the circumstances na kinuwento mo sa akin, maliwanag na hayaan mo ka babae, huwag mo akong i-istorbohin. Pag hindi ito nag-work, babalikan kita. Yun ang kahulugan ng space na yan. Pero gusto mo ng payo, ma'am? May payo ako Yes, sa'yo, po. naka-ready. Yes po. My advice to you is follow the advice of your mom. Titigil na ako doon. Your mom knows better than me. Sabi ng nanay mo, muwi ka na dito. Maliwanag ha? Your mother is trying to save you. Hindi na para payuhan kita, Jane. Let's just go ahead and respect yung sabi ng nanay mo. Maswerte ka kasi may nanay kang kayang saluhin ka at gustong saluhin ka. Siguro, naiintindihan ng mother mo kung anong klaseng pain ang pinagdadaanan mo. So, she would rather have you near her kaysa alam niya na malayo ka. Diba? And yet, wasak na wasak at durog na durog ka naman. So, if you're going to ask me, anong gagawin mo? Let's follow the advice of your mom. Go home. Tomorrow, go home.
Opo. Bukas na bukas. Opo. Bakit nyo hahayaan ng mga lalaki na yan na walang yain kayo at loko-lokohin kayo? So magtitiis lang kayo? Ikaw magtitiis ka lang? Fair ba yon? Hindi po. Hindi fair yon. Hindi fair yon. Kaya marami lalaki ang maabuso eh. Kasi once na hinayaan nyo ang lalaki na gawin ng gawin sa inyo to, ibig sabihin yan, uulitin niya yan. Kasi alam niya kung paano ka bulahin, alam niya kung paano ka lokohin, alam niya kung paano ka paikutin. So hanggang doon na lang ako, ma'am, no? Okay po. Umuwi ka na sa inyo. Tomorrow, ma'am, impake mo ng damit mo. Your mom should know better than any of us here tonight. I mean, let's honor. Kasi alam mo, mahal ka ng nanay mo. Alam ng nanay mo na in pain ka. And while you are in pain, siya rin in pain din siya. Tama, mali? Tama po. She is hurt for you. Alam mo yan. She is hurt for you. So let us not disappoint your mom. Go ahead. Go home to your mom. Okay? Okay po. Pwede ba ako may sabihin sa'yo, ma'am? Pwede po. Ito walang halong kaplastikan to, ha? Malamang hindi mo naramdamang totoo yung paghingi niya ng tawad sa'yo. Tama? Tama po. Ako na lang bilang kaibigan mo ang hihingi ng tawad mula sa isang lalaki papunta sa'yo. Pasensya ka na kung may mga lalaking napakawalang hiya kagaya niya, ha? Ako na lang ang hihingi ng tawad on his behalf. Kahit na pasa komplemento na lang, for compliance na lang, marinig mo man lang na may humingi ng tawad sa sakit na naramdaman mo. Ito ang hirap pag stay at home mom ka tapos nakatagpo ka ng walang yan lalaki. Ang hirap umusad sa buhay kasi ang hirap may puntahan. Dahil inialay mo yung panahon mo eh. Lahat po. Looking after the family, no? Let's look at the brighter side. Buti na lang may nanay ka that's willing to be there for you. Alam mo, maraming mga kagaya mo ang dumaan sa pagsubok na yan. And yet, they do not have the privileges that you have. So, maswerte ka pa rin, ma'am. Just like the advice I gave the first caller before you. Well, I told the first caller, let this one go. But this time, I'll tell you something else. Palayain mo ang sarili mo, ma'am. Palayain mo ang sarili mo. Kailangan ko lang po talaga na makakausap yung nakakapagbigay ng advice sa akin. Well, advice ng nanay mo ang pinakamagandang advice. Okay? Okay po. Bukas, uwi ka na, ha? Po. Mag-ingat ka palagi, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat.